Sinibak sa trabaho dahil pinagbintangang nagnakaw ng Rolex. Lihim na iniwan ng kasambahay ko ang kanyang basag na cellphone. Nang buksan ko ang laman nito, natuklasan kong pinaplano pala ng asawa ko ang aking kamatayan para sa yaman. Tumagos ang sinag ng umaga sa malalaking bintanang salamin sa aming dining area, kumikinang sa mga puting porselana at kubyertos na pilak na maayos na nakahain. Ang halimuyak ng kapeng barako at beef tapa, ang paboritong almusal ni Marco, ay nagmumula sa kusina. Sa unang tingin, ang buhay ni Maria Isabel ay parang isang perpektong obrang ipininta sa langis. Isang gwapo at matagumpay na asawa. Isang marangyang tahanan sa isang eksklusibong subdibisyon sa Ayala, Alabang, at kalayaang pinansyal. Inilapag ni Isabel ang tasa ng kape sa kanang bahagi ng plato ni Marco, bahagyang ngumiti nang marinig ang mga yabag ng kanyang asawa pababa ng hagdan. Ngunit ang ngiting iyon ay unti-unting naglaho nang makita ang mukha ni Marco. Hindi siya mukhang kalmado at kagalang-galang na marketing director. Namumula ang kanyang mukha, bahagyang magulo ang buhok at mabigat ang paghinga. Suot na niya ang kanyang puting polo, ngunit hindi pa nakabutones ang kaliwang manggas, kaya't kitang-kita ang kanyang pulso. "Mahal, anong problema?" Malambing na tanong ni Isabel habang sinusubukang hawakan ang braso ng asawa. Marahang iwinaksi ni Marco ang kanyang kamay. Ang mga matay ligaw na gumagala sa buong silid. "Yung relo ko, Isabel, yung Rolex Daytona. Saan mo nilagay?" Kumunot ang noo ni Isabel. "Yung Rolex? Yung regalo ko sa'yo noong anibersaryo natin? Hindi ba't palagi mo namang nilalagay yon sa watch winder sa ibabaw ng dresser?" "Wala doon!" sigaw ni Marco. Ang kanyang boses ay mas mataas kaysa karaniwan na ikinagulat ni Isabel. "Hinalughog ko na roon. Sa mga drawer, sa bulsa ng mga Amerikana ko, wala talaga. Nandoon ang kahon, pero wala ang laman. Baka nakalimutan mo lang kung saan mo na ilagay kagabi." Pag uwi mo galing opisina, sinubukan ni Isabel na pakalmahin siya, bagamat nagsisimula ng bumilis ang tibok ng kanyang puso dahil sa hindi pangkaraniwang pagpapanik ni Marco. Oo, mamahaling relo iyon. Nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Pero ang reaksyon ni Marco ay para bang nakasalalay ang kanyang buhay sa bagay na iyon. "Hindi ko nakalimutan, Isabel. Palagi kong inilalagay doon." Marahas na pinunasan ni Marco ang kanyang mukha. "May meeting ako ngayon kasama ang isang malaking kliyente, ang big boss mula sa Singapore. Napakahalaga ng itsura. Kung nawawala ang relong yon," hindi tinapos ni Marco ang kanyang pangungusap. Sa halip, lumingon siya at matalim na tumingin sa direksyon ng malinis na kusina, kung saan isang babaeng nasa katanghalian ang edad ang nagpupunas ng pantry counter. Si Manang Celia, ang babaeng nasa edad 50 na ay nagtatrabaho na para kay Isabel bago pa man sila ikasal ni Marco. 10 taon ng tapat na serbisyo. Yumuko si Manang Celia, bahagyang nanginginig ang katawan habang nararamdaman ang biglaang tensyon sa silid. "Manang!" malakas na tawag ni Marco. Napapitlag si Manang Celia, muntik nang mabitawan ang hawak na basahan. "Opo, sir." "Nakita niyo po ba ang relo ko? Yung kulay pilak ang kadena at itim ang mukha na laging nakalagay sa ibabaw ng dresser?" Hindi po, sir. Hindi ko po kailanman pinapakialaman ang mga gamit ninyo ni Ma'am Isabel. Naglilinis lang po ako ng sahig." Nanginginig na sagot ni Manang Celia. Lumapit si Marco. Ang kanyang mga hakbang ay nananakot. "Sigurado ka? Kayo lang ni Isabel ang may access sa kwarto namin kapag nasa trabaho ako. At imposibleng kunin ni Isabel ang gamit ng sarili niyang asawa." "Diyos ko po, sir, hindi ko po kinuha." Nagsimula nang umiyak si Manang Celia. Agad na namagitan si Isabel, tumayo sa pagitan ni Marco at Manang Celia. "Marco, teka muna, huwag kang basta-basta magbintang. 10 taon na sa akin si Manang. Kahit sukli sa palengke, hindi niya kinukupitan. Hanapin muna nating mabuti. Baka naipit lang sa sofa o naiwan sa kotse." Tinitigan ni Marco si Isabel, isang kakaibang titig. May halong galit, takot, at isang bagay na hindi mabasa ni Isabel, parang desperasyon. "Wala tayong oras para maghanap ng dahan-dahan, Isabel. Isa yung asset. At wala akong pinagkakatiwalaan ngayon.
Malamig na sabi ni Marco. Tumabi ka. Hahalughugin ko ang kwarto sa likod. Marco! Napasigaw si Isabel, ngunit mabilis nang humakbang si Marco patungo sa service area, sa maliit na silid sa likod ng kusina kung saan natutulog si Manang Celia. Maliit ngunit malinis ang kwarto ni Manang Celia. Mayroon lamang isang plastic na aparador, isang foam mattress sa sahig, at isang maliit na electric fan. Nakadikit sa dingding ang mga litrato ng kanyang mga apo sa probinsya. Ang dating payapang silid ay nagulo na ngayon. Hinila ni Marco palabas ang lahat ng laman ng aparador ni Manang Celia, mga kupas na damit, duster, at gamit sa pagdarasal ay nagkalat sa sahig. Marco, tigilan mo na yan. Sobra na to, sigaw ni Isabel, hawak ang braso ng asawa. Si Manang Celia ay nakatayo sa may pinto, humahagulgol, habang pinapanood na ginagalaw ang kanyang pribadong espasyo. Manahimik ka, Isabel. Masyado kang mabait. Sigaw ni Marco nang hindi lumilingon. Lumuhod siya. Marahas na itinaas ang foam mattress ni Manang Celia at doon naroon ang bagay na iyon. Isang kahong pelos na kulay matingkad na berde, ang reserbang kahon ng relo na karaniwang itinatago ni Marco sa pinakailalim na drawer ng kanilang aparador. Ang kahon ay nasa ilalim ng kama, natatakpan ng manipis na alikabok. Dinampot ito ni Marco na parabang nagtiteatro. Tingnan mo ito. Napanganga si Isabel. Binuksan ni Marco ang kahon. Walang laman. Nasaan ang relo? Bulyaw ni Marco. Itutok ang walang laman na kahon sa mukha ni Manang Celia. Nandito ang kahon? Ibig sabihin na ibenta mo na? Ha? Namutla ang mukha ni Manang Celia na parang papel. Nanlambot ang kanyang mga tuhod at napaupo siya sa sahig. Panginoon ko, Sir, hindi ko po alam kung bakit nandiyan yang kahon. Kailanman ay hindi ko po yan nakita. Sumpaman, sir. Sinong magnanakaw ang aamin? Kung aamin lahat, puno na ang mga kulungan. Inihagis ni Marco ang kahon sa sahig na may malakas na kalabog. Nalilito si Isabel. Nagbabanggaan ang kanyang lohika. Nasa harap na niya ang ebidensya. Malinaw na nasa kwarto ni Manang Celia ang kahon. Ngunit tumatanggi ang kanyang puso na maniwala. Si Manang Celia ang nag-alaga sa kanya noong nagka-typhoid fever siya habang si Marco ay nasa business trip. Si Manang Celia ang laging nagsasabi ng totoo kapag may nabasag na baso o namantsahang damit. Ang pagnakaw ng relong nagkakahalaga ng milyon ay tila hindi akma sa kanyang pagkatao. Marco, baka may hindi lang tayo pagkakaunawaan, mahinang sabi ni Isabel. Baka hindi sinasadyang nadala ni Manang habang nag-aayos ng kwarto. Nadala? Nasa pinakailalim na drawer ang kahong yan. Isabel, nakatago. Siguradong hinalughog niya yan noong wala tayo. Hinawakan ni Marco ang balikat ni Isabel. Ang kanyang mga matay matalim na nakatitig. Pilit na pinapasang-ayon si Isabel. Inabuso niya ang kabaitan mo. Akala niya dahil malambot ang puso mo, pwede niya tayong unti-untiin. Ngayon relo. Bukas ano? Mga alahas mo? Ang titulo ng bahay na to. Ang mga salita ni Marco ay tumusok. Malambot ang puso. Palaging pinupuri ni Marco ang kabutihan ni Isabel. Ngunit ngayon, ang salitang iyon ay parang isang insulto. Hindi ko po kinuha, ma'am. Maniwala po kayo sa akin. Hagulgol ni Manang Celia. Ang mga palad ay nakatikom na parang nagmamakaawa. Suminghal si Marco. Tama na ang drama. Ngayon, nasaan ang relo? Saan mo sinangla? Hindi ko po kinuha, sir. Sige, kung ayaw mong magsalita, hahayaan kong ang mga pulis ang magpabukas ng bibig mo. Dinukot ni Marco ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Huwag. Pinigilan ni Isabel ang kamay ni Marco. Huwag pulis, Marco. Kawawa naman ang pamilya niya sa probinsya. Tinitigan ni Marco si Isabel na hindi makapaniwala. Ninakawan ka na niya, kinakaawaan mo pa rin. Diyos ko, Isabel. Tumingin si Marco kay Manang Celia na may nakamamatay na tingin. Iligpit mo na ang mga gamit mo. Ngayon din, umalis ka sa bahay ko. 15 minuto. Iyon ang oras na ibinigay ni Marco. Ang dating mainit na tahanan ay biglang naging malamig at nakakakilabot. Nakatayo si Marco sa gitna ng sala, nakakrus ang mga braso, binabantayan ng pasilyo, papunta sa likod na parang isang warden ng kulungan.
Sinisiguro niyang walang ibang bagay na madadala si Manang Celia. Sa kusina, nanigas si Isabel. Gusto niyang tulungan si Manang Celia na mag-empake, ngunit ang tingin ni Marco ay pumipigil sa kanya. Pakiramdam niya'y wala siyang magawa sa sarili niyang bahay. Sa unang pagkakataon sa 5 taon nilang pagsasama, naging estranghero sa kanya ang lalaking nakatayo sa sala. Ang Marco na kilala niya ay pasensyoso, hindi isang taong sumasabog sa galit at kayang magpalayas ng isang matanda na parang kriminal. Lumabas si Manang Celia mula sa kanyang kwarto, dala ang isang malaki at kupas na bag at isang karton ng instant noodles na naglalaman ng kanyang mga natitirang gamit. Namamaga ang kanyang mga mata at pula ang ilong. Hindi siya naglakas loob na tumingin sa direksyon ng sala. Lumapit si Manang Celia kay Isabel. Gusto niyang yakapin ang kanyang amo, ngunit alam niya ang kanyang lugar. Itinikom na lamang niya ang kanyang mga palad sa dibdib. Patawarin niyo po ako, ma'am. Salamat po sa kabutihan niyo sa akin sa lahat ng taon. Manang, patawarin niyo si Marco. Pabulong na sagot ni Isabel, namumuuna ang luha sa kanyang mga mata. Dinukot niya ang kanyang bulsa. Hawak ang ilang libong piso na kinuha niya mula sa kanyang pitaka. Ito po, para sa pamasahe niyo pauwi ng probinsya. Dahan-dahang umiling si Manang Celia, tinatanggihan ang kamay ni Isabel. Huwag na po, ma'am. Baka magalit si sir. Pag nalaman niya, may kaunti pa naman po akong ipon. Kunin niyo na, Manang. Parang awa niyo na. Giit ni Isabel, pilit na isinuksok ang pera sa bulsa ng duster ni Manang Celia. Isang sigaw mula kay Marco ang umalingaw-ngaw. Huwag kayong magbulungan diyan, napapitlag si Manang Celia. Tinitigan niya si Isabel ng mabuti. May ibang kahulugan ang kanyang tingin ngayon. Hindi lang kalungkutan, kundi isang tingin na may malalim na ibig sabihin. Isang tingin na nagmamadali. Ma'am, napakabagal na bulong ni Manang Celia. Halos hindi gumagalaw ang kanyang mga labi. Mag-ingat po kayo. Si sir, hindi po siya tulad ng inaakala ninyo. Kumunot ang noo ni Isabel. Anong ibig mong sabihin, Manang? Bago pa man makasagot si Manang Celia, pumasok na si Marco sa kusina. Ang kanyang presensya ay nagpabigat sa hangin. Tapos na ba ang paalamanan? Labas, kiniya sila ni Marco patungo sa pinto sa likod. Hindi man lang niya pinayagan si Manang Celia na dumaan sa harap. Para kay Marco, si Manang Celia ay isa ng basura na kailangang itapon sa likuran. Ang pinto sa likod ng kanilang bahay ay konektado sa isang maliit na eskinita. Makulimlim ang umaga, na para bang nakikiramay ang langit sa nararamdaman ni Isabel. Tumayo si Marco sa may pinto. Tinitiyak na tuluyan nang makalabas ng gate si Manang Celia. Hintayin mo ko rito. Kukunin ko lang ang susi para sa padlock ng gate sa likod, sabi ni Marco. Pumasok siya muli sa loob. Iniwan si Isabel at Manang Celia sa likod ng bahay sa loob ng ilang mahalagang segundo. Maikli ang sandaling iyon, ngunit binago nito ang lahat. Sa pagtalikod ni Marco, nagbago ang kilos ni Manang Celia. Hindi na siya mukhang sumusuko. Sa mabilis at maingat na kilos, may dinukot siya sa loob ng kanyang bag. Ang kanyang kulubot na kamay ay humila ng isang maliit na bagay, isang lumang Nokia phone na may keypad. Ang screen ay basag na. Nakapulupot dito ang isang goma para hindi matanggal ang baterya. Ma'am, kunin niyo po ito, bulong ni Manang Celia. Marahas na inabot ang cellphone kay Isabel. Manang, di ba't ito na lang ang cellphone niyo? Shh, itago niyo po. Tumingin si Manang Celia sa loob. Makinig po kayong mabuti, ma'am. Buksan niyo ang file manager. Tapos yung folder na Suara. Hindi ko po masabi ng diretsyo. Natatakot po ako. Hawak ni Isabel ang malamig na cellphone. Nalilito. Ano po bang meron? Pakinggan niyo po ang recording sa loob, ma'am. Para po sa kaligtasan ninyo. Huwag niyo pong hahayaang malaman ni sir na nasa inyo ito. Kapag nalaman niya, buhay po natin ang kapalit. Kinilabutan si Isabel sa tono ng pananalita ni Manang Celia. Hindi iyon tono ng taong nasasaktan dahil sinibak sa trabaho. Iyon ay tono ng isang taong takot na takot. Narinig nila ang mga yabag ni Marco na papalapit sa isang kilos na hindi niya namalayan. Isinuksok ni Isabel ang lumang cellphone sa likod ng kanyang pantalon, tinakpan ito ng kanyang maluwag na damit. Ang kanyang puso ay kumakabog na parang sasabog. Lumitaw si Marco na may dalang susi. Matigas pa rin ang kanyang mukha. Halika na, labas!
Sinulyapan ni Manang Celia si Isabel, isang tingin ng pamamaalam na may mabigat na pasanin, bago buhatin ang kanyang mga gamit at lumabas ng gate. Agad itong nilock ni Marco. Tapos na, buntong hininga ni Marco, na para bang may nabunot na tinik sa kanyang dibdib. Lumingon siya kay Isabel, lumambot ang kanyang mukha. Ang maskara ng isang mapagmahal na asawa ay bumalik. Hinaplos niya ang pisngi ni Isabel. Sorry mahal, kailangan kong maging matigas kanina. Para rin yun sa atin. Ayokong may magnanakaw sa bahay na to. Hahanapan kita ng bagong katulong. Galing sa isang mas magandang ahensya. Pilit nang umiti si Isabel. Sa kanyang likuran, ang basag na cellphone ay parang nagiinit sa kanyang balat. Oo, Marco. Tama ka. Mahinang sabi ni Isabel. Ang kanyang unang kasinungalingan sa asawang dati niyang sinasamba. 2 oras ang lumipas. Nakaalis na si Marco papuntang opisina. Nagmamadali siyang umalis dahil daw sa meeting kasama ang kliyente mula Singapore kahit wala na ang kanyang suwerteng Rolex. Ang malaking bahay ay tahimik na ngayon. Isang katahimikang nakakasakal. Naupo si Isabel sa gilid ng kanilang kama. Sa kanyang kamay, naroon ang Nokia phone ni Manang Celia. Ang bagay na iyon ay mukhang napakakaiba sa isang marangyang silid na puno ng mga branded na gamit. Marumi ang cellphone, malagkit at basag-basag ang screen. Pinindot ni Isabel ang power button. Umilaw ang screen. Ipinapakita ang iconic na logo ng magkakamay, ngunit pira-piraso dahil sa sirang pixels. Isang bar na lang ang natitirang baterya. Ang mga daliri ni Isabel na sanay sa touchscreen ng iPhone ay nanibago sa matitigas na keypad. Menu, gallery, memory card, Suara. May isang file lamang doon. Ang titulo, Suara, 001.amr. Ang petsa ay kahapon ng hapon, 4:30 p.m. Noong oras na iyon, si Isabel ay nasa labas kasama ang kanyang mga amiga at si Marco ay dapat nasa opisina pa. Lumunok si Isabel. Nanginginig ang kanyang daliri sa ibabaw ng play button. Sa simula, puro static lang ang maririnig. Tapos, may mga yabag. Tila ni-record ito ni Manang Celia mula sa loob ng kanyang bulsa o sa siwang ng pinto. Mahina ang tunog, ngunit malinaw. Tapos, narinig ang boses ni Marco. Malinaw na malinaw. Oo, ayos na. Nasa kamay ko na ang gamit. Nanigas si Isabel. Boses iyon ni Marco, ngunit iba ang tono. Walang lambing, walang autoridad. Magaspang, balisa, at tuso. Wala akong pakialam kung bumagsak ang presyo. Kailangan ko ng 200,000 cash. Ngayon din, pare. Kung hindi, uubusin ako ng mga tao mo sa daan. Diba? Isang sandaling katahimikan. Tila nakikinig si Marco sa kausap niya sa telepono. Relax ka lang. Hindi malalaman ng asawa ko. Ngayon, madaling utuin. Gagawa ako ng eksena bukas ng umaga. Yung matandang katulong ang gagawin kong kambing tupa. Ilalagay ko ang kahon sa kwarto niya. Ayos na. Tumulo ang luha ni Isabel nang hindi namamalayan. Ang kanyang hininga ay bumara sa lalamunan. Oo, binenta ko ang Rolex para pambayad lang sa interes ng utang ko ngayong buwan. Yung natitirang 2 milyon na utang ko sa sugal. Inaayos ko na. Ang titulo ng bahay na to, nakapangalan sa asawa ko. Pero may inihanda na akong mga dokumento para pirmahan niya. Isang transfer of rights. Sasabihin kong dokumento lang para sa buwis. Narinig sa recording ang isang tuyo at masamang tawa. Madali lang yon. Tiwala sa akin, yun ng 100%. Akala niya isa akong ulirang asawa. Ang hindi niya alam, kailangan ko lang ang mga ari-arian ng tatay niya. Nagwakas ang recording. Nabitawan ni Isabel ang cellphone sa kama na para bang napaso siya. Gumuho ang kanyang mundo. Peking pagnanakaw, peking galit ni Marco, peking pagmamahal. Ang kanyang asawa ay hindi biktima. Ang kanyang asawa ay isang sugarol na baon sa milyon-milyong utang na kayang magbintang sa isang matandang walang kasalanan para pagtakpan ang kanyang mga ginawa. At ang mas nakakatakot, ang susunod na target ni Marco ay hindi relo o alahas. Ang target niya ay ang bahay na ito at si Isabel mismo. Biglang nag-vibrate ang sariling cellphone ni Isabel sa bedside table.
Ang pangalang mahal ko ay lumitaw sa screen, kasama ang nakangiting litrato ni Marco. Dati, masaya niya itong sinasagot. Ngayon, ang pagtingin sa litratong iyon ay nagpaduwal sa kanya. Tinitigan ni Isabel ang kanyang refleksyon sa salamin ng aparador. Ang mukha ng isang inosenteng babae ay wala na. Napalitan ito ng mukha ng isang babaeng natatakot, ngunit ngayon ay hawak na ang susi sa katotohanan. Hindi niya pwedeng sagutin ang tawag na iyon ng normal. Kailangan niyang umarte. Simula sa sandaling ito, ang kanilang pagsasama ay isang dula-dulaan at kailangan ni Isabel na maging mas magaling na aktres kaysa sa kanyang asawa kung gusto niyang mabuhay. Huminga ng malalim si Isabel. Marahas na pinunasan ang kanyang mga luha at sinagot ang tawag. "Hello, mahal?" Boses ni Isabel. Normal pakinggan, ngunit ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa kumot hanggang sa mamuti. Ang digmaan sa loob ng kanilang tahanan ay nagsimula na. Gabi na, pasado 9:00 na sa orasan. Nakatayo si Isabel sa harap ng kalan, hinahalo ang bulalo na ang amoy ay bumabalot sa buong kusina. Automatiko ang kilos ng kanyang mga kamay, ginagawa ang isang bagay na daan-daang beses na niyang ginawa, ngunit ang kanyang isip ay lumilipad. Sa bulsa ng kanyang pantulog, ang Nokia phone ni Manang Celia ay tila bumibigat na parang hinihila ang buong bigat ng silid. Narinig ang tunog ng pagbukas ng automatic na gate. Napatalon ang puso ni Isabel. Papasok na ang kotse ni Marco. "Huminga ka, Isabel. Huwag kang manginig." Pinatay ni Isabel ang kalan. Naglakad siya patungo sa salamin sa pasilyo. Pilit na pinangiti ang kanyang mga labi. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Isang masunuring asawa, inosente, at walang alam. Ang maskarang nilikha ni Marco para sa kanya. Ngayon ay kailangan niyang isuot para labanan ang lumikha nito. Bumukas ang pinto. Pumasok si Marco. Ang kanyang coat ay nakasampay sa balikat. Mukha siyang pagod, ngunit may kislap ng ginhawa sa kanyang mga mata na hindi maitago. Ang bigat na nagpasabog sa kanya kaninang umaga ay tila nawala na. "Nandito na ko," sabi ni Marco. Sinalubong siya ni Isabel, humalik sa likod ng kamay ng asawa. Malamig ang balat ni Marco, kabaligtaran ng nag-aalab na damdamin sa dibdib ni Isabel. "Kumusta ang araw mo, Marco? Naging maayos ba ang meeting?" Hinalikan ni Marco ang noo ni Isabel. Ang mga labing iyon, ang parehong mga labi na narinig ni Isabel sa recording na nagpaplano ng kanyang pagkawasak. Pinigilan ni Isabel ang pagduwal. Maayos. Tuwang-tuwa yung kliyente mula Singapore. Nagsinungaling si Marco nang walang kurap-kurap. Nagtanggal siya ng sapatos at sumulyap sa kanyang walang lamang pulso. Naging malungkot ang kanyang mukha, isang perpektong pag-arte. Kaya lang, parang may kulang talaga ng wala. Yung relo. Hindi pa rin ako makapaniwala sa ginawa ni Manang Celia. Kinagat ni Isabel ang loob ng kanyang pisngi para hindi mapasigaw. "Hayaan mo na yon, Marco. Isipin mo na lang pampatanggal ng malas. Ang mahalaga, naging matagumpay ang meeting mo. Tama ka. Ikaw talaga ang pinakamaunawaing asawa." Ngumiti si Marco at naglakad patungo sa hapagkainan. "Wow, bulalo. Alam na alam mo talagang gutom na gutom ako. Hindi ako nakakain ng tanghalian kanina dahil abala sa presentasyon." "Sinungaling," sabi ni Isabel sa kanyang isip. "Hindi ka nag-present. Nagtransaksyon ka sa isang ilegal na bentahan." Ang hapunan na iyon ang naging pinakamabigat na pagsubok sa buhay ni Isabel. Nakaupo siya sa harap ng lalaking pinakasalan niya, 5 taon na ang nakalipas, pinagmamasdan ang bawat kilos nito. Ang paraan ng paghiwa ni Marco ng karne, ang paraan ng paghigop niya ng sabaw, ang paraan ng kanyang pagtawa sa mga kwento tungkol sa opisina. Lahat ay mukhang normal, masyadong normal. Iyon ang pinakanakakatakot. Si Marco ay hindi isang halimaw na mukhang nakakatakot. Siya ay isang halimaw na kayang tumawa ng malutong matapos sirain ang buhay ng ibang tao. "Nga pala, Marco," dahan-dahang nagsalita si Isabel. Inilapag ang kanyang kutsara. "May tumawag kanina galing sa bangko. Nag-aalok ng credit card na may malaking limit. Tinanggihan ko, maayos pa naman ang pinansyal natin, di ba?" Huminto ang paggalaw ng kutsara ni Marco sa isang iglap. Napakaikli, halos hindi mapapansin, ngunit nahuli ito ni Isabel.
Tumikhim si Marco. Bakit mo naman pinapansin ang mga telemarketer? Oo naman, maayos. Bakit mo natanong? Tinitigan ni Marco si Isabel. Ang kanyang mga matay nagsisiyasat. Wala naman. Kasi yung educational fund para sa magiging anak natin nasa isa mong account. Gusto ko lang siguraduhin na hindi yun nagagalaw. Kasi sa susunod na taon, papasok na siya sa international school. Malaki ang gastos. Paalala, ang anak ay isang plano para sa hinaharap dahil hindi pa sila nabanggit na may anak. Huwag kang mag-alala, mahal. Lahat ay maayos na pinamamahalaan. Ako ang finance manager sa opisina. Imposibleng magulo ang pinansyal ng sarili nating pamilya. Tumawa si Marco, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata ang ngiti. Huwag mo nang isipin ang pera. Ang trabaho mo lang ay maging maganda rito sa bahay. Alagaan ako. At tumingin siya sa paligid ng bahay. At alagaan ang mga asset natin. Ang salitang asset ay parang isang banta sa pandinig ni Isabel. Nang gabing iyon, habang mahimbing nang humihilik si Marco, nakahiga si Isabel na dilat ang mga mata. Tinitigan niya ang likod ng kanyang asawa. Ang likod na dati niyang niyayakap, ngayon ay parang isang malamig na pader na naghihiwalay sa kanya sa katotohanan. Dahan-dahang bumangon si Isabel, kinuha ang cellphone ni Marco sa bedside table. Nakalock. Face ID. Alam niyang hindi niya ito mabubuksan nang hindi ginigising si Marco. Ibinalik niya ang cellphone. Kailangan niya ng ibang paraan. Kailangan niyang maging mas matalino kaysa sa kanyang asawa. Kinabukasan, pagkaalis ng kotse ni Marco, agad na kumilos si Isabel. Hindi siya pumunta sa kanyang karaniwang lunch o gym. Pumasok siya sa opisina ni Marco sa ikalawang palapag. Isang silid na bihira niyang pasukin dahil laging sinasabi ni Marco na sagrado ang lugar na iyon. Pinuksan ni Isabel ang laptop ni Marco na naiwan sa bahay. Isang lumang laptop na bihira nang gamitin ngunit konektado sa parehong Google account ng kanyang work laptop. Si Marco ay pabaya sa pag-logout. Masyado siyang kampante na si Isabel ay walang alam sa teknolohiya. Binuksan ni Isabel ang browser. Tama nga. Nakalogin pa rin ang kanyang Google account. Mabilis na binuksan ni Isabel ang browsing history. Walang laman. Binura ito ni Marco. Lumipat si Isabel sa Google Maps timeline. Isang feature na madalas makalimutan ng mga tao. Nakalimutan ni Marco na i-off ang location tracking. Nakita ni Isabel ang mga pinuntahan ni Marco kahapon. 9 a.m., umalis ng bahay. 10:15 a.m., dumating sa Green Hills, San Juan, hindi sa opisina niya sa Makati. 11 a.m. hanggang 1 p.m. nanatili sa isang gusali doon. 2 p.m. bumalik sandali sa opisina. Green Hills, bulong ni Isabel. Pinalaki niya ang mapa. Maraming tindahan doon, ngunit isang pangalan ang nakaagaw ng kanyang pansin dahil minarkahan ito ni Marco bilang paborito isang linggo na ang nakalipas, Santoso Watch Jewelry. Nagbukas si Isabel ng bagong tab, sinubukang i-access ang internet banking. Alam niya ang user ID ni Marco, ngunit ang password. Sinubukan ni Isabel ang kanilang petsa ng kasal. Mali, kaarawan ni Marco. Mali, naalala ni Isabel ang recording. Nabanggit ni Marco ang Boss Naga. Sinubukan ni Isabel ang kakaibang kombinasyong nakita niyang isinulat ni Marco sa isang papel noon. Dragon 88. Mali. Bumuntong hininga si Isabel, malapit ng sumuko. Tapos, nakita niya ang isang post-it note sa ilalim ng monitor. Isang sulat kamay. Bay ni Mama. Tinipe ni Isabel ang kaarawan ng kanyang yumaong biyenan. Login successful. Parang huminto ang puso ni Isabel nang makita ang balanse sa screen. Pangunahing account, A1,500. Savings account, A200,000. Time deposit, wala. Saan napunta ang daan-daang libong bonus ni Marco? Ang kanilang joint savings, kinlik ni Isabel ang transaksyon history. Ang screen ay puno ng kulay pula. Fund transfer, fund transfer, fund transfer. Ang mga patutunguhan ay iba-iba. M88 deposit, Zues Bolt, transfer sa isang account na Budinaga. Sa loob ng 3 buwan, nag-transfer si Marco ng kabuuang 12.25 milyon sa mga online gambling site at kahina-hinalang personal na account. Tiniklop ni Isabel ang kanyang bibig, pinipigilan ang isang sigaw. Bangkarote sila.
Higit pa sa bangkarote, may utang si Marco na patuloy na tumutubo. Ang marangyang buhay na ito ay isang hungkag na kabibe na malapit ng mabasag. Ngunit ang pinakamasakit ay hindi ang pera, kundi ang mga petsa ng transfer. May isang malaking transfer na 50 sa araw ng kanilang anibersaryo noong nakaraang buwan. Noong araw na iyon, sinabi ni Marco na hindi siya makakabili ng regalo dahil hindi pa dumarating ang bonus. Ang pera pala ay ginamit niyang pangdeposito sa sugal. Ipinrint ni Isabel ang mga pruweba. Tiniklop ng maliliit at itinago sa loob ng isang kahon ng napkin sa banyo, isang lugar na hindi hahawakan ni Marco. Ngayon, mayroon na siyang pruweba ng motibo, ngunit kailangan niya ng mas konkretong ebidensya. Kailangan niyang pumunta sa Green Hills. Mainit at matao sa Green Hills Shopping Center ng tanghaling iyon. Suot ni Isabel ang malalaking sunglasses at face mask. Hindi niya ginamit ang kanyang sasakyan. Sumakay siya ng taxi at bumaba malayo sa lokasyon. Ang Santoso watch, jewelry, ay nasa isang sulok. Sa pagitan ng mga tindahan ng tela at sapatos, mukha itong luma at maalikabok sa labas. Ngunit pagtulak niya sa mabigat na pinto, nagbago ang lahat. Sinalubong siya ng malamig na aircon. Ang loob ay marangya, may tema ng mahogany at pulang pelus. Ang mga relo ay nakatago sa loob ng mga nakakandadong cabinet. Isang Chinoy na nasa katanghalian ng edad na may suot na seda ang nakaupo sa likod ng mataas na counter. "Good afternoon, ma'am. Anong hanap natin? Benta o bili?" tanong niya. Sinusuri si Isabel mula ulo hanggang paa. Ang Hermes bag at Gucci shoes ni Isabel ay nagpaangat ng kanyang tingin, potensyal na kliyente. "Naghahanap ako ng relong panlalaki," sagot ni Isabel. Pilit na pinapakalma ang boses. "Pangregalo sa asawa ko. Mahilig siya sa Rolex. Sabi nila, kumpleto raw ang koleksyon niyo rito." Ngumiti ang lalaki. "Ah, Rolex. Marami kami. Anong tipo? Submariner? Datejust? Daytona?" Mabilis na putol ni Isabel. Hinahanap niya yung Rolex Daytona na itim ang mukha. Bihira raw. Lalong lumapad ang ngiti ng lalaki. "Naku, swerte niyo, ma'am. Kakatanggap ko lang ng ganyan kahapon. Makinis, kumpleto kahon at papeles. May warranty pa." Naglakad ang lalaki patungo sa isang safe. Binuksan ito at inilabas ang isang berdeng kahon. Isang kahong napakapamilyar kay Isabel. Bumilis ang tibok ng puso ni Isabel nang buksan ang kahon. Nandoon, sa ibabaw ng unan, ang relo ng kanyang asawa. Nakilala niya ang manipis na gasgas sa may buckle, isang marka mula nang tumama ito sa mesa ni Marco. "Pwede kong tingnan?" tanong ni Isabel. Nanginginig ang kamay niya nang tanggapin ang relo. "Sige po, ma'am. Espesyal na piyesa yan. Yung dating may-ari, gipit na gipit, kaya binenta ng mura. Kung sa butik kayo, pipila kayo ng 5 taon. Dito, pwede nyo nang iuwi ngayon. Ay 3.5 milyon lang." Binaliktad ni Isabel ang relo, nagkukunwaring sinusuri. Sinulyapan niya ang serial number na nakaukit sa likod. Ang numero ay eksaktong kapareho ng nasa warranty card na nakatago pa rin sa drawer ni Marco. Tanga si Marco. Nakalimutan niyang dalhin ang warranty card. O baka walang pakialam ang tindahan. Yung dating may-ari, bakit biglang nagbenta? Tanong ni Isabel. "Naku, alam niyo na, ma'am. Mga kabataan ngayon, malaki ang gastos. Nag-invest sa kung saan-saan o nagsugal. Pag natalo, benta ng gamit," sabi ng tindero. Ang pangalan yata ay si Mr. Marco. Pormal manamit pero pinagpapawisan ng malamig noong dumating dito, humihingi ng cash. Parang umikot ang mundo ni Isabel. Kumpirmado. Mr. Marco, pinagpawisan, humingi ng cash. Ibinalik ni Isabel ang relo sa mesa. Gusto niyang sumigaw na ninakaw iyon, mula sa kanilang conjugal property. Ngunit alam niyang hindi pa ito ang tamang oras. "Maganda nga," sabi ni Isabel, "pero kailangan ko munang tanungin ang asawa ko. Pwede ko bang kunan ng litrato?" "Sige po, pero saglit lang. Mainit na item yan, maraming nag-interes." Kinunan ni Isabel ng litrato ang relo, sinisigurong kitang-kita ang gasgas at ang tindahan sa likod. "Salamat kuya, tatawag ako mamayang hapon."
Mabilis na umalis si Isabel sa tindahan. Ang init ng Maynila ay sumampal sa kanyang mukha, ngunit nilalamig siya. Ang ikalawang ebidensya ay nasa kanyang mga kamay na. Hapon na nang makauwi si Isabel. Masakit ang kanyang ulo. Kailangan niya ng mainit na shower. Ngunit bago pa siya makaakyat, tumunog ang doorbell. Sa intercom, isang lalaking matipuno na naka-leather jacket ang nakatayo sa labas ng gate. Hindi siya mukhang delivery rider at hindi pala kaibigan ang kanyang mukha. Sino po sila? Tanong ni Isabel. Courier ma'am. May dokumento para kay Sir Marco. Kailangan ng pirma. Wala pa si Sir Marco. Iwan niyo na lang sa guardhouse. Hindi pwede ma'am. Urgent to. Asawa naman niya kayo, di ba? Kayo na lang ang pumirma. May mali. Ang kanyang instinct, na tumalas dahil sa paranoia, ay sumisigaw ng panganib. Kumuha si Isabel ng isang maliit na gunting mula sa drawer, isinuksok sa bulsa, at lumabas. Hindi niya binuksan ang gate. Nasaan ang package? Tanong ni Isabel. Ngumiti ang lalaki, isang ngiting hindi umabot sa mata. Lumapit siya sa gate at hinawakan ang mga rehas. Kayo po si Ma'am Isabel, di ba? Bumaba ang kanyang boses. Hindi na boses ng courier. Pakisabi sa asawa niyo. Nangangamusta si Boss Tambucho. Namutla si Isabel. Ang pangalang iyon ulit. Sino kayo? Walang utang na loob ang asawa ko sa mga tulad ninyo. Tumawa ang lalaki. Maraming utang ang asawa niyo sa amin, ma'am. Pakisabi sa kanya. Hindi pa bayad ang interes para sa linggong ito. Ang deadline ay bukas ng 12:00 ng tanghali. Kapag lumagpas ng 1 minuto, naglabas ang lalaki ng isang lighter, sinindihan ito, at hinayaang sumayaw ang apoy sa harap ng mukha ni Isabel. Hindi namin masisiguro na mananatiling malamig ang magandang bahay na to. Umalis ka o sisigaw ako! Banta ni Isabel. Sumigaw ka. Pati guwardiya rito, may utang sa amin. Pinatay ng lalaki ang lighter. Tandaan niyo, ma'am, bukas, 2:00. O kukunin namin ang ibang bagay, baka ang kotse niyo. O baka kayo mismo. Kinindatan siya ng lalaki bago umalis. Napaupo si Isabel sa likod ng gate. Totoo ang banta. Alam nila ang bahay. Alam nila ang pangalan niya. Hindi lang pera ang ginastos ni Marco. Nagdala siya ng panganib sa kanilang pintuan. Kailangan niyang kumilos bago magpasya si Boss Tambucho na maningil ng sapilitan. Gabi na, hindi pa umuuwi si Marco. Nag-text siya. Overtime. Huwag mo na akong hintayin. Alam ni Isabel na hindi ito overtime. Baka naghahanap siya ng isa pang mauutangan o nagsusugal ulit, umaasang manalo. Bumalik si Isabel sa kwarto at nilock ang pinto. Kinuha niya ulit ang Nokia phone. May isa pang recording na hindi pa niya napapakinggan. Tama, may pangalawang file, Swara 002.amr. Isinuot ni Isabel ang earphones. Nagsimula ang recording sa mabibigat na paghinga ni Marco, tila nasa loob siya ng kotse. Hello, ma? Tumatawag si Marco. Ma? Ulila na si Marco. Sino ang tinatawagan niya? Opo, ma. Alam kong nagkamali ako, pero pangako, ibabalik ko lahat. Narinig niya ang boses ng isang babae sa kabilang linya, isang pamilyar, matandang boses. Yung titulo ng bahay, ligtas. Oo, nakapangalan kay Isabel, pero inihanda ko na ang peking deed of donation. Papipirmahin ko siya bukas. Madali lang yon utuin. Hindi niya babasahin ang detalye. Kapag napirmahan na niya, ililipat ko agad sa pangalan ko, tapos isasangla ko sa bangko. Makakakuha ako ng 5 milyon, pambayad kay Boss Tambucho, yung matitira para sa atin. Magsimula tayo ng bagong negosyo sa Palawan. Iwanan na natin si Isabel. Wala naman siyang ibang kakilala, kundi ako. May sinabi ang babae sa kabilang linya, isang boses na kilalang kilala ni Isabel. Siguraduhin mong hindi maghihinala ang tangang yon. Kung kailangan, gawan mo ng kaunting aksidente para lalong bumagal ang utak niya. Kumulo ang dugo ni Isabel. Boses iyon ni Tita Rowena. Ang kapatid ng yumaong ama ni Marco, ang tiyahin na laging mabait sa kanya. Kasabwat pala siya. Opo, tita. Relax lang kayo. Yung pampakalma na binigay nyo, hinahalo ko na sa inumin niya gabi-gabi. Kaya madalas siyang nahihilo at makalimutin. Para kapag pumirma siya, medyo wala siya sa sarili.
Tinanggal ni Isabel ang earphones. Pampakalma. Kaya pala, madalas siyang matamlay at makalimutin. Unti-unti siyang nilalaso ng sarili niyang asawa. Tumakbo si Isabel sa banyo at nagsuka. Ngayon, habang tinititigan ang sarili sa salamin, ang kanyang mga mata ay pula. Hindi dahil sa lungkot, dahil sa galit. Gusto mong maglaro ng marumi, Marco? Sige, mas dudumihan ko ang laro. Narinig ang pagpasok ng kotse ni Marco. Itinago ni Isabel ang cellphone sa loob ng exhaust fan sa kisame ng banyo. Nang pumasok si Marco sa kwarto, may dala siyang isang brown envelope. Ang nakamamatay niyang ngiti ay naroon ulit. Mahal, gising ka pa? Dala ko na yung dokumento galing sa BIR. Kailangang pirmahan ngayong gabi. Pormalidad lang to. Tungkol sa tax ng bahay. Inilapag ni Marco ang envelope sa tabi ng isang baso ng mainit na gatas na dinala niya. Ipinagtimpla na rin kita ng gatas para mahimbing ang tulog mo. Tinitigan ni Isabel ang gatas. Kamatayan sa isang baso. Tinitigan niya ang envelope. Kamatayan ng aking pinansyal. Ngumiti siya ng napakatamis. Salamat, Marco. Ilagay mo lang diyan. Mamaya ko na iinumin. Mamasahihin muna kita. Mukhang pagod na pagod ka. Lumapit si Isabel sa likod ni Marco. Hinawakan niya ang kanyang balikat at nagsimulang magmasahe, habang ang kanyang utak ay mabilis na nag-iisip ng kanyang gagawin. Ngayong gabi, hindi makukuha ni Marco ang kanyang pirma. Ngayong gabi, si Isabel ang magsisimulang magbigay ng sarili niyang gamot. Kinaumagahan, tila isang kulungang ginto ang bahay. Alam ni Isabel na binabantayan ang bawat kilos niya. Saan ka pupunta? Matalim na tanong ni Marco nang makita si Isabel na bihis na. Sa doktor, Marco. Sobrang sakit ng ulo ko mula pa kagabi. Baka bumalik ang vertigo ko. Tinitigan siya ni Marco. Lohikal ang dahilan. Ang pampakalma ay dapat magdulot ng ganoong epekto. Sige, gusto mong ihatid kita? Wag na, Marco. Aasikasuhin mo pa yung mga dokumento, di ba? Magtataksi na lang ako. Sige, umuwi ka kaagad. Mamayang hapon, kailangan na nating pirmahan yon. Nang makalabas ng subdivision, agad na pinalitan ni Isabel ang destinasyon sa app, hindi sa ospital, kundi sa Cubao Bus Terminal. Kailangan niyang makipagkita kay Manang Celia. Sa isang maingay na kainan sa terminal, nakita niya ang matanda. Mukhang mas tumanda ito ng 10 taon. Ma'am Isabel, niyakap siya ni Isabel ng mahigpit. Manang, hindi po kayo ligtas kung uuwi kayo sa probinsya. Alam ni Marco ang address niyo. Inabutan niya si Manang Celia ng isang makapal na sobre at isang susi. Isang studio apartment ng kaibigan niya. Dito muna po kayo sa Depok. Huwag po kayong lalabas. Huwag niyong gagamitin ang luma niyong phone. Masama po si Sir Rian, ma'am. Narinig ko po siyang kausap ang mga mukhang siga. Sasaktan daw po kayo pag hindi kayo pumirma. Alam ko po, Manang. Narinig ko na ang recordings. Manang, may isa pa po akong kailangan. Bukod sa safe, saan pa po nagtatago si Marco ng mga personal na dokumento niya? Nag-isip si Manang Celia. Sa bodega po sa ilalim ng hagdan, ma'am. Sa likod ng mga lumang gamit ng kotse. May isang kinakalawang na lata ng biskwit doon. Gintong impormasyon. Matapos ihatid si Manang Celia sa taxi, umuwi si Isabel. Dumaan siya sa botika. Bumili siya ng mga bitamina na kamukha ng pampakalma niya at isang pregnancy test kit. 4:00 ng hapon, umuwi si Marco, dala ang envelope. Nakaupo si Isabel sa sofa, minamasahe ang sentido. Sabi ng doktor, stress at acid reflux daw, magpahinga lang daw ako. Sakto, pagkatapos mong pirmahan to, makakapagpahinga ka na ng husto. Ako na ang bahala sa lahat, sabi ni Marco. Inilatag ang mga papel. Deed of absolute sale. Special power of attorney. Pirmahan mo na rito, mahal. Ang hirap naman basahin ito, Marco. Akala ko ba para lang sa buwis? Tumigas ang panga ni Marco. Ganyan talaga ang legal terms, Isabel. Maniwala ka na lang sa akin. Inabot ni Marco ang isang mamahaling ballpen. Tinanggap ito ni Isabel. Nanginginig ang kamay. Ito na. Kung pipirmahan niya, tapos na. Kung tatanggi siya, baka saktan siya ni Marco. Kukuha lang ako ng tubig, Marco, sabi ni Isabel. Sinusubukang mag-aksaya ng oras. Wag na. Pirmahan mo na.
Sigaw ni Marco, nawawalan ng pasensya. Napapitlag si Isabel. Sorry. Nagmamadali lang ako. Magsasara na ang opisina ng notaryo. Sige na, pirma na. Idinikit ni Isabel ang dulo ng ballpen sa papel. At doon, ginawa niya ang kanyang plano. Aray! Sigaw niya, hawak ang tiyan. Sinadya niyang masagi ang baso ng tubig. Splash! Nabasa ang mesa at ang ilang bahagi ng dokumento. Isabel! Sigaw ni Marco, dali-daling kinuha ang mga papel. Pasensya na, Marco. Biglang sumakit ang tiyan ko. Pinunasan ni Marco ang mga papel. Bilis, pirmahan mo na bago mabasa lahat. Pumirma si Isabel. Scribble, scribble. Ngumiti ng malapad si Marco. Agad niyang kinuha ang mga papel. Magpahinga ka na. Dadalhin ko na to. Mabilis siyang umalis. Naiwan si Isabel. Nawala agad ang sakit ng tiyan. Hindi alam ni Marco, noong natapon ang tubig, sa gitna ng pagkalito, napalitan ni Isabel ang ballpen ni Marco ng isang ballpen na nabibili. Isang erasable gel pen. Tinta na nabubura ng init at sinadya niyang bahagyang ibahin ang kanyang pirma. Isang maliit na pagkakaiba na magiging dahilan para tanggihan ng bangko ang aplikasyon ni Marco bukas. At kapag nangyari yon, kailangan niyang maging handa sa galit nito. Gabi na. Dahan-dahang pumasok si Isabel sa bodega sa ilalim ng hagdan. Sa likod ng mga lumang gamit, nakita niya ang kinakalawang na lata ng Danish butter cookies. Ang laman nito, mga lumang SIM card, mga tsekeng walang laman at isang maliit na itim na notebook. Ang notebook ng mga kasalanan ni Marco, talaan ng mga utang sa sugal, Enero, talo ising 200k, poker. Pebrero, talo ising 150k, online casino. Marso, utang kay Tita Rowena, ising 500k. Collateral, OR, CR ng kotse ni Isabel. Tumakbo si Isabel sa drawer, kung saan niya itinatago ang rehistro ng kanyang Honda CR-V. Wala, naisangla na pala sa tiyahin niya. Sa huling pahina, target, bahay sa Alabang. Halaga, 60 milyon. Planong ibenta agad, 50 milyon. Kailangan ng pera. Tatakas kasama si Tita Rowena at si Vina. May nakasuksok na litrato. Si Marco, may kaakbay na isang sexing babae sa isang club. May lucky charm Vina. May isa pang babae. At si Tita Rowena, alam ang lahat. Sila ay isang pamilya ng mga parasito. Nang gabing iyon, nagsimula si Isabel maglaro sa isipan ni Marco. Nag-iwan siya ng isang papel sa una nito na may nakasulat na 200,000 ang eksaktong halaga ng pagkakabenta ng Rolex. Namutla si Marco, sinabing target sales lang iyon. Pagkatapos, nagpadala si Isabel ng isang anonymous na text na may litrato ng Rolex sa isang pawn shop sa Green Hills. Hindi mapakali si Marco buong gabi. Kinabukasan ang araw ng paghuhukom. Umalis si Marco dala ang mga dokumento. 10:00, tumawag si Isabel sa opisina ni Marco. Hello, HRD po. Asawa po ako ni Marco. Kumpirmahin ko lang po ang health insurance niya. Ay ma'am, terminated na po si Sir Marco 2 months ago. Dahil po sa kaso ng misappropriation of funds. 2 buwan na siyang walang trabaho. 11:00 a.m. Ang phone tracker na lihim na ininstall ni Isabel sa cellphone ni Marco ay nagpapakita na nasa isang malaking bangko siya. Sa Makati, 12:15 p.m. Tumawag ang guwardiya ng subdivision. Ma'am, may 3 lalaking malalaki ang katawan na naghahanap kay Sir Marco. Mukhang galit. Ang mga tauhan ni Boss Tambucho. Tapos na ang deadline. Sabihin niyo wala po siya, huwag niyong papasukin. Nag-text si Isabel kay Marco. Marco, may mga bisita ka sa labas. Mukhang mga kaibigan mo. May dala silang tubo. Sa lobby ng bangko, kalalabas lang ni Marco matapos tanggihan ang kanyang loan application. Dahilan. Hindi tugma ang pirma at ang tinta ay nabura ng scanner. Nabasa niya ang text ni Isabel. Namutla siya. Tinanggihan ang loan. Mga gun sa bahay. Kailangan niyang umuwi. Kailangan niyang pilitin si Isabel na pumirma ulit. Nakalusot si Marco sa likod. Pagpasok niya sa bahay, tahimik at madilim. Sa hapagkainan, may 2 kandilang nakasindi, 2 plato ng steak at isang bote ng alak. Nakaupo si Isabel sa dulo, nakasuot ng isang eleganteng pulang bestida,
Marco, nakauwi ka na? Malambing na sabi ni Isabel. Anong ginawa mo sa dokumento? Sigaw ni Marco, hinawakan ang balikat niya. Mali ang pirma mo. Tinanggihan ng bangko. Alam ko ang tungkol sa relo, Marco, kalmadong sabi ni Isabel. Alam kong sinet up mo si Manang Celia. Alam kong binenta mo sa Green Hills. Alam kong talo ka sa sugal at sinibak ka sa trabaho. Inilabas niya ang itim na notebook. At alam ko ang tungkol kay Vina at sa plano ninyo ni Tita Rowena. Natulala si Marco. Ang takot sa kanyang mukha ay dahan-dahang napalitan ng isang nakakatakot na ekspresyon. Tumawa siya na parang baliw. Wow! Matalino ka pala, asawa ko. Nilak ni Marco ang pinto sa harap, kinuha ang susi. Naglakad siya sa kusina at kumuha ng kutsilyo. Kung alam mo na pala lahat, hindi ko na kailangang umarte. Diba? Kailangan ko ang perang yan, Isabel. At makukuha ko. Sa pirma mo o sa thumb mark ng bangkay mo, pumili ka. Humakbang si Marco, ngunit nanatiling nakaupo si Isabel. Akala mo ba haharapin kita ng walang paghahanda? Biglang namatay ang lahat ng ilaw. Kadiliman, sa ilalim ng mesa, may isang smart plug na konektado sa main switch. Pinatay ito ni Isabel gamit ang kanyang cellphone. Hayop ka, Isabel! Buksan mo ang ilaw. Narinig ni Isabel ang paghampas ng kutsilyo sa mesa. Gumapang siya palayo sa dilim. Sinindihan ni Marco ang flashlight ng kanyang cellphone, hinahanap siya. Nagtago si Isabel sa likod ng kitchen island. Sa labas, narinig ang malalakas na kalampag sa gate. Dumating na ang mga goons. Kasalanan mo to lahat, Isabel, sigaw ni Marco. Nakita niya ang dulo ng bestida ni Isabel. Sumugod siya, ngunit tumayo si Isabel. Inabot niya ang isang maliit na fire extinguisher na inihanda niya at ibinuga sa mukha ni Marco. Arj, ang mga mata ko! Sigaw ni Marco, nabitawan ang kutsilyo. Tumakbo si Isabel paakyat sa hagdan. Hinabol siya ni Marco na parang isang sugatang hayop. Nilock ni Isabel ang pinto ng master's bedroom at ang pinto ng banyo sa loob. Doon, kinuha niya ang Nokia phone mula sa exhaust fan at tinawagan ng abogado ng kanyang ama, si Attorney Reyes. Attorney, papatayin ako ni Marco, sigaw ni Isabel. Sa labas, sinisira na ni Marco ang pinto. Blag! Biglang nabasag ang bintana sa may balkon. Ang mga goons! Nakaakyat na sila. Hintay, mga bossing, sigaw ni Marco. Nagbago ang tono. Nasa loob ng banyo ang asawa ko. Dala niya ang titulo. Sirain niyo ang pinto. Kunin niyo. Sa inyo na lahat. Bam! Sinipa ng goon ang pinto ng banyo. Nag-crack ito. Tumingin si Isabel sa paligid. Ang kanyang plansa sa buhok. Nakasaksak pa. Mainit na mainit. Hinugot niya ito sa saksakan. Crash! Bumagsak ang pinto. Akin na ang titulo. Maganda, sabi ng goon. Nang abutin niya si Isabel, ipinitik ni Isabel ang nagbabagang plancha sa kanyang palad. Sss! Amoy ng nasusunog na balat. Umungol sa sakit ang goon. Nakakita ng pagkakataon si Marco. Tinulak niya ang nasasaktang goon papunta kay Isabel at tumakbo palabas ng balkon para tumakas. Bumagsak si Isabel sa loob ng bathtub. Habang ang goon ay naghahanda na saksakin siya, kinuha ni Isabel ang isang bote ng toilet bowl cleaner at ibinuhos sa mukha nito. Nabulag ang goon. Gumapang si Isabel palabas. Sa balkon, nakabitin si Marco sa rehas. Nag-aalinlangang tumalon. Tulungan mo ko, Isabel. Narinig sa malayo ang tunog ng sirena ng pulis. Naririnig mo ba yon, Marco? Malamig na tanong ni Isabel. Kinuha niya ang cellphone ni Marco na nahulog. May tawag mula kay Tita Rowena. Inilagay niya sa loudspeaker. Rian, nasaan ka? Ni-raid ng mga pulis ang bahay ko. Alam na nila. Tumakas ka. Tapos ka na. Bulong ni Isabel. Tinalikuran si Marco. Ilang sandali pa, sinira ng mga pulis ang pinto sa harap. Kasama nila si Attorney Reyes. Sumuko ang mga goons. Dinala ng mga pulis si Marco papasok. Pilay ang paa matapos tumalon. Nang dumaan siya kay Isabel, huminto siya. Isabel, pakiusap. Sabihin mo sa kanila, away mag-asawa lang to. Magbabago ako. Inilabas ni Isabel ang Nokia phone na nakalagay sa isang plastic bag. Opisyal, sabi niya sa hepe.
Narito ang ebidensya. Recordings ng planong pagpatay, panloloko, at pagnanakaw na ginawa ng asawa ko at ng tiyahin niya. Pakiasikaso po. Isabel, paano mo nagawa to? Dalhin niyo na siya. Malamig na utos ni Isabel. 6 na buwan ang lumipas. Ang tunog ng mga along humahampas sa mga bato ay nagbibigay ng kapayapaan sa isang maliit at magandang villa sa El Nido, Palawan. Tinitingnan ni Isabel ang mga report ng kanyang bagong online boutique. Si Marco ay hinatulan ng 12 taong pagkakakulong. Si Tita Rowena ay na-stroke at nasa hospital arrest. Si Vina ay naglaho. Naibenta na ang bahay sa Alabang. Ma'am Isabel, handa na po ang buko juice. Lumabas si Manang Celia mula sa kusina, masigla at malusog. Salamat Manang, maupo po kayo rito. Samahan niyo akong magmerienda. May kinuha si Isabel sa drawer. Isang maliit na regalo. Binuksan ito ni Manang Celia. Isang bagong smartphone. Naku ma'am, pwede pa naman po, yung luma ko. Pahinga na yon Manang, isa siyang bayani. Ngumiti si Isabel. Itinuro niya ang isang maliit na frame sa dingding. Nakadisplay doon ang basag na Nokia phone, ang maliit at walang halagang bagay na nagligtas sa kanilang dalawa. Kung hindi dahil sa cellphone na yan at sa tapang nyo, baka pangalan na lang ako ngayon Manang. Ginawa ko lang po ang tama ma'am, hindi natutulog ang Diyos. Tama po kayo Manang. Pero minsan, kailangan ng mabuting tao na tumigil sa pagiging inosente para maligtas. Pinanood nilang dalawa ang paglubog ng araw. Nag-vibrate ang bagong cellphone ni Isabel. Sunod-sunod na pumasok ang mga order sa kanyang butik. Ang buhay ay nagpapatuloy. At sa pagkakataong ito, si Isabel na ang may hawak ng panulat sa sarili niyang kwento. Ano sa tingin ninyo? Kung kayo ang nasa posisyon ni Isabel noong nagmamakaawa si Marco sa huli, patatawarin niyo ba siya o hahayaan niyo siyang mabulok sa kulungan? I-type ang patawarin o ikulong sa comment section ngayon. Gusto kong malaman kung gaano kayo katapang. Sinibak sa trabaho dahil pinagbintangang nagnakaw ng Rolex.